Bayan, gising na ba kayo? Ngayon pag-usapan natin itong very controversial issue, yung pagdidelay ni Senate President Chis Escudero sa impeachment trial ni BP Sara. Alam nyo no, kung matatandaan natin itong February when the House of Representatives transmitted the article of impeachment to the Senate, si Chis Escudero, instead na i-convene ang Senate to become an impeachment court para to start the impeachment trial of BP Sara, ini-schedule niya itong impeachment trial sa June 2 pa. Ngayon, June 5 na. Tapos ni-reschedule niya ng June 11. So, imagine that. Ngayon, yung pag-delay ng impeachment trial ni Sara na dapat ginawa inumpisa noong March ay hindi sang-ayon sa sinasad ng saligang batas. Alam naman natin yun, no? Maliwanag ang wordings ng saligang batas. Kung mapapansin natin doon sa provision na merong word na forward. Ngayon, hindi ka na kailangan maging abogado para maunawaan mo ang ibig sabihin ng forward. Ang ibig sabihin ng forward ay immediately, promptly. In other words, kapag nasa kamay na ng Senado ang article of impeachment, kailangan immediately i-convene ang Senate to become an impeachment court so that it can start the impeachment trial of BP Sara. Bakit ini-emphasize dito yung immediately o yung tinatawag nating forward? Bakit linagay ng framers ng konstitusyon yan? Sapagkat nire-recognize nila ang kahalagahan ng accountability. Okay? Yung impeachment trial is all about accountability. Pinapakita sa sambayanan na yung responsibility ng ating mga public official ay walang saysay kung walang nakakabit na accountability. Okay? So, importante ang accountability. Subalit ito hindi sinunod ni Chis Escudero. Bakit hindi sinunod ni Chis Escudero na i-convene ang Senate para maging impeachment court at mag-conduct ng impeachment trial? Sapagkat nung panahon na yon, March, ay panahon ng bakasyon ng mga senador natin. Malamang pati siya ay naka-schedule magbakasyon kaya ayaw niya. So, inuna pa ng mga senador natin, inuna pa ni Chis Escudero. Itong ika nga'y parang kagustuhan ng mga senador magbakasyon kesa sa kanilang constitutional duty to hold an impeachment trial. Okay? Bakit sinunod ni Chis Escudero yung malamang yung kagustuhan ng nakakarami? Siguro nakikita ni Chis Escudero, ito yung mood ng karamihan ng membro ng Senado na ayaw munang mag-conduct ng impeachment trial kasi nga may mga magbabakasyon dyan sa ibang bansa, siyempre mag-enjoy with their families sapagkat pinoproteksyonan ni Chis Escudero yung kanyang posisyon as Senate President. Sapagkat alam naman natin na yung kanyang posisyon as Senate President ay depende sa kagustuhan ng nakakarami. Alam naman natin ang posisyon ng Senate President. Mabilis ang pagbabago dyan. Kaya nga, kung makikita natin, si Pimentel, naging Senate President, nawala kagad. Sinundan ni Zubiri. Nang Zubiri naman, nawala ang support ng nakakarami. Pinalitan ngayon ni Chis Escudero. Etong si Chis Escudero, alam niya na kailangan makuha niya ang sympathy ng nakakarami to protect his position as Senate President. So in short, namumulitika ito. Mas mahalaga sa kanya yung posisyon niya as Senate President kesa sa mandato ng saligang batas na mag-conduct ng impeachment trial. Ngayon,
Sabihin na natin na lahat ito, tapos na ito. Wala na, nandyan na. No? Matatawa na lang natin na ito'y water under the bridge. Hindi na natin may babalik yan. Pero, itong pagdidelay na naman na instead na June 2, ni-reschedule niya ng June 11 sapagkat may mga importanteng legislation na dapat daw tapusin. Aba, bakit? Ito impeachment trial ba? Hindi ba ito mahalaga? It is very, very significant. It is very important for the people. Why? Bukod sa mandato ng Senado na gampanan ng kanyang tungkulin na magkandak ng trial, deserve ng mga Filipino people to know the truth. Karapatan ng sambayanan malaman ang katotohanan kung nagkasala nga ba si Sara Duterte. We cannot move as a nation if the Filipino people will be deprived of the right to know the truth. Kailangan malaman ng sambayanan. Sapagkat isa ito sa mga importanteng bagay na pumipigil sa pagkakaroon ng pagkakaisa ng sambayanan. Sapagkat naniniwala ang ibang mga Pilipino na kasala siya na kailangan managot. At yung iba naman na tila panatiko na ayaw isulong itong pagkakandak ng impeachment trial laban kay Sara. Yung mga senador dyan na nakaupo ngayon, o uupo ngayon yung iba, mga panatiko dyan. Mga panatiko. Ngayon pa lamang kumikiling na tila gusto nilang i-dismiss o wag nang ituloy itong impeachment trial. Aba, huwag kayong magkakamali. Sapagkat maliwanag sa survey na 88% of the Filipino people, they wanted to have an impeachment trial so that they can know the truth. Alam ng sambayanan. Ang sambayanan gusto nila makita ang katotohanan. Don't deprive the Filipino people of the right to know the truth. Yung mga senador dyan na mag-attempt to stop the impeachment trial, mananagot kayo sa sambayanan. So, you will be judged by history. I tell you honestly, huwag nyo nang gawin yun. Sapagkat lahat ng mali ay inusgahan din ng kasaysayan. Kaya yung mga Duterte Black dyan na ngayon pa lamang meron ng desisyon na imbis na magbase sa mga ebidensyang ipipresent ng prosecutor, nagbibigay na ng pahayag na hindi sila sang-ayon sa impeachment and therefore i-acquit nila itong si Sara. Aba, ano pang use ng pagiging judge nyo dyan sa impeachment trial kung meron na kayong kagad na prejudge na judgment? Kaya kung ako sa inyo, if I were you, I would rather inhibit myself to be part of the impeachment trial, to be a judge, sapagkat you don't deserve to be called honor. Your honor, baka naman hindi your honor, kung hindi your dishonor, ha? Kaya nananawagan muli ako na sa mga senador na katulad ni Robin Padilla, ni Bato, if I were you, then I would inhibit myself para naman respetuhin ka ng sambayanan. Sapagkat ang impeachment trial is all about the truth. The Filipino people deserve the truth. Maraming salamat.